Nagbabalik po ang News at 1. Inaasahang aarangkada ang ekonomiya ng buong rehiyong Asia-Pasipiko ngayong taon. Iniyag po ito ni National Treasurer Roberto Tan sa pagbubukas ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Finance and Central Bank Deputies Meeting sa Tagaytay City kahapon. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Napakagandang oportunidad ngayon para sa mga negosyante na mamuhunan sa alinmang mga bansang kasapi ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC dahil sa patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya sa buong rehiyong Asia-Pasipiko. Sa pagbubukas ng APEC Finance and Central Bank Deputies Meeting sa Tagaytay noong Huwebes, sinabi ni National Treasurer Roberto Tan na inaasahang aangat sa 4.3% ang ekonomiya ng rehiyon ngayong taong 2015. Mula sa 3.9% noong nakaraang taon. Mataas kasi ang consumer demand dito. Dumarami rin ang bilang ng mga nag-e-export at kontrolado ang inflation kaya napapanatiling stable ang mga presyo ng bilihin at magaan ang sistema ng pagpapautang. Ngunit sa kabila ng mga ito, may mga hamon pa ring hinaharap ang rehiyon. Una, ang hindi pantay-pantay na pag-unlad ng 21 APEC member economies, maging sa loob ng kani-kanyang bansa. Ito ang naistugunan ng APEC ngayong taon sa temang Building Inclusive Economies, Building a Better World. Pangalawa, ang mga kalamidad dahil sa lokasyon ng rehiyon na nakaharap sa Dagat Pasipiko at pinalilibutan ng mga bulkan. Base sa pag-aaral ng Center for Research on the Epidemiology of Natural Disasters sa Belgium, $68 billion ang nawala sa rehiyon, buhat ng halos 70% ng sakunang tumama rito mula taong 2003 hanggang 2013. At pangatlo, ang pagkapal ng bilang ng mga tao at pag-usbong ng urbanisasyon. Isa sa mga pangyayari sa APEC Finance Meetings ang Asia-Pacific Infrastructure Partnership o APIP Dialogue. Pinag-usapan dito ang pagsasaayos ng urban infrastructure at financing para mapanatili ang magandang pang-ekonomikong aktibidad at para rin bumuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan ng mga bansang kabilang sa APEC. Bilang sagot sa mga hamon at para maipagpatuloy ang mga magagandang nasimula ng APEC, bumuo ang Pilipinas ng Cebu Action Plan o CAP na magsisilbing roadmap ng 21 APEC member economies upang makamit ang inklusibo at matibay na ekonomiya. Ipepresenta ang plano sa APEC Finance Minister sa Cebu ngayong Setyembre at bubuuin ito ng mga pampolisiyang rekomendasyon at mga napagkasunduan ng mga delegado alinsunod sa apat nitong pillar: ang financial integration, fiscal transparency and policy reform, financial resiliency, at infrastructure development and financing. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez, Tagaytay City, Cavite.